Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Ephesians chapter 5 verse 19. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Pag-usapan naman natin ngayon ang worship. Bakit napakahalaga nito sa buhay ng tao? Ano po yung pagsamba? At alam niyo po, ang worship po ay dapat lifestyle po ng mga Kristiyano. Ano po? Kaya ito po ay paalala sa atin ni Saint Paul dito po sa Ephesians chapter 5 verse 19. Dapat daw po ay ginagawa po natin ang pagsamba ng buong puso sa pamamagitan po ng pag-awit ng mga salmo, himno at awiting espiritual. So kadalasan po napapalayo ang tao sa Diyos kapag siya hindi na nagwo-worship kay Lord. Paano nangyayari yan? Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. So dito makikita po ninyo, ginagamit ni Satanas ang sanlibutan para po mahikayat ang tao at ibigin ito. Kaya marami sa atin napapalayo sa Diyos kapag inibig na natin ang sanlibutan at ang mga bagay dito. Ngayon sa Biblia po, kailangan matutunan natin yung tinatawag na lifestyle of worship. Kaya ito po yung naisiparating sa atin dito ni Saint Paul sa mga talatang binasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 19. Ganon din sa Colossians chapter 3 verse 20. Ang sabi po rito, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. So makikita nyo sa New Testament po, ang worship po talaga ay lifestyle. Ano po? At hindi po yung ginagawa lamang pag-araw ng linggo. At malinaw din dito na itinuturo po dapat natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Ano po, ang mahalaga po sa worship ay yung salita ng Diyos. Minsan po ang ini-emphasize ay yung pagtugtog, pagkanta, ano po. Pero ang totoo pong mahalaga dyan ay yung salita ng Diyos, yung lyrics ng kanta. Kasi sa pamamagitan po nito, napapaalalahanan natin at natuturuan ang bawat isa ng may buong karunungan. Kaya dapat po pahalagahan po yung lyrics, ano po, at hindi lamang po yung skills ng mga musician at mga singers. Ano po, tandaan nyo, vehicle lamang po yun. Ano po, ang importante po sa worship ay yung inaawit natin yung salita ng Diyos. At mapapansin nyo rin po dyan yung salitang buong puso. Ano po, at napakahalaga po niyan. Pareho pong binabanggit dito sa Ephesians chapter 5 verse 19 at Colossians 3:20 na dapat po'y buong puso tayong umawit at magpuri sa Diyos. Kasi sabi po sa Mark chapter 12 verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. So ibig sabihin po, ginagawa natin ang pagsamba nang gagaling sa ating puso. At palagi po at continuous po nating ginagawa yan sa ating buhay. Kasi sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 15, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkakilala sa kanyang pangalan. So sa English po sabi diyan, let us continually offer a sacrifice of praise. So tuloy-tuloy po ang worship. Hindi lamang yan pagkaaraw ng linggo. Dapat po'y ginagawa natin yan sa bawat oras, sandali ng ating buhay. Kaya pansinin niyo po, no, ang Diyos nalulugod siya kapag ang tao ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kasi para sa Diyos, ang tunay na pagsamba ito'y nanggagaling sa isang binagong buhay. Sabi sa John chapter 4 verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama.
So, ito po yung tunay na worship. Ano po? Gusto ng Panginoon lahat po lumapit sa Kanya sa pamamagitan po ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, hindi po sa pamamagitan ng lahi, kasi dito po may pag-uusap po yung ating Panginoong Hesus at yung Samaritana. Ang sabi ng Samaritana, dito kami sasamba sa lugar na ito. Kayo namang mga Hudyo dyan sa Jerusalem. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi mahalaga yung lugar. Darating ang panahon kapag ang isang tao nakakilala sa Diyos, siya'y ipanganak sa Espiritu. Yun pong ibig sabihin ng Espiritu dyan. Hindi lahi, kundi sa Espiritu. At sa katotohanan, sabi, yung taong yan ay makakalapit na sa Diyos. Kaya yung kumilala sa Panginoong Hesus, na born again, nakatuklas ng katotohanan, namumuhay sa katotohanan, yan ay makakalapit na sa Diyos, makasasamba na. Sila ay may taglay-taglay ng binagong espiritu. At mahalaga rin maunawaan natin ang tunay na pagsamba. Meron pong involved na kabanalan. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay yung buhay na malinis. Sabi sa Psalm 24 verses 3 and 4. Dapat po ang taong may malinis na buhay, pati ang isipan, at hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi sumusumpa sa kasinungalingan, yun po ang makasasamba sa Diyos ng totoo. Kaya alam niyo po, isaalang-alang po natin palagi yung kalagayan ng ating buhay. Kung tayo po'y namumuhay sa kasalanan, magsisi po tayo at lumapit sa Diyos. Kasi napakahalaga po na sa harap ng Diyos tayo po ay may malinis na buhay. At yan din ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, nalulugod ang Diyos kung ang buhay po natin ay banal, sabi rito, kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Kaya hindi po basta-basta lang na nakukuha sa mga kanta o pag-awit ang Panginoon. Ang tinitignan niya pong tunay na nagwo-worship ay yung ating buhay. Kaya paalala sa atin yung 1 John chapter 2 verse 15. Huwag nating ibigin yung sanlibutan kasi malalayo po tayo sa pag-ibig ng Ama. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at salamat sa paalala mo sa amin na ang totoong pagsamba po pala ay ang aming buhay. Ito po'y lifestyle. Turuan mo kami na magawa namin ito hindi lamang sa pag-awit, sa pagtugtog at sa pagdalo tuwing araw ng linggo. Maintindihan namin na kaya kami naging katanggap-tanggap sa iyo ay dahil sa iyong anak na si Jesus, na siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa pamamagitan niya nagkaroon kami ng bagong espiritu na makasasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Turuan mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay na laging sumamba sa iyo. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.